Marami ang magaling bumili, pero kakaunti ang magaling magbenta. Huwag mong hayaang maging paper gains lamang ang kita mo kay Sheep. Napakaraming crypto investors ang nakakaranas ng ganitong senaryo. Nakikita po nilang lumalago ang kanilang portfolio, umaabot ng doble, triple o minsan 10 beses ang kinikita ng kanilang Shiba Inu. Tuwang-tuwa ka dahil feeling mo milyonaryo ka na sa screen. Pero dahil sa sobrang kumpiyansa, hindi ka nag-take profit. At ang ending, biglang bumagsak ang market. At yung dating malaking kita mo, naglako na parang bula. Napakahirap sa pakiramdam na naging temporary wall decor lamang ang profit mo sa wallet. Ang pinakamalaking hamon po sa crypto ay hindi ang paghahanap ng coin na sasabog ang presyo. Ang totoong labanan dito ay kung paano mo isasara ang trade mo na may hawak kang totoong pera. Kung hindi mo alam kung kailan ka lalabas, para ka lang sumasakay sa roller coaster na walang tigil hanggang sa mahulog ka. Kaya ang masasabi ko po mga ka-crypto, ang pag-unawa sa market psychology at technical analysis ang magliligtas sa iyo mula sa ganitong trahedya. Kaya naman sa bidong ito ay tuturuan ko po kayo ng 3 malinaw na sinyales na baka nasa top zone o malapit na sa peak ang presyo ni SHIB upang makapaghanda po tayo bago pa man mahuli ang lahat. Ayan, ang unang tool o indicator na dapat po nating i-master ay ang RSI o ang Relative Strength Index. Huwag kang kabahan sa pangalan dahil napakasimple lang nitong intindihin kapag inilipat po natin sa araw-araw na trading. Ayan, kapag inilapat po pala natin sa araw-araw na ating pagtitrade. Ang RSI ay isang momentum oscillator na sumusukat po sa bilis at pagbabago ng galaw ng presyo. May scale ito mula 0 hanggang 100. Yan. Kapag pinag-uusapan natin ang RSI, ay may 2 critical zones tayong binabantayan. At yan po ay ang oversold at saka ang overbought na zone. Sa puntong ito, mag-focus po tayo sa tinatawag na overbought condition. Yan. Kapag ang RSI line ay umakyat na at pumunta sa taas na 70 at saka 80 o higit pa sa daily chart o weekly chart ni SHIB, ito po ay isang seryosong babala. Ang ibig sabihin lang niyan sa simpleng salita, ang mga buyers ay pagod na. Sobrang dami na ang bumili sa maikling panahon at masyadong mabilis ang pag-akyat ng presyo kumpara sa normal na takbo ng market. Kapag pagod na po ang mga buyers, nauubusan na ng bagong kapital na magtutulak po sa presyo pataas. At kapag walang gustong bumili sa napakataas na presyo, ang susunod na galaw ng mga nakabili sa mababa ay magbenta para makuha ang kanilang profit. Dito na po nagsisimula ang pagbaliktad ng trend. Para magamit ito, napakadali lang ng hakbang. Buksan po natin ang ating chart sa TradingView o direktang gamitin ang interface natin sa platform na ating ginagamit. Pumunta ka lamang sa section ng mga indicators at i-type mo o i-search mo ang RSI o Relative Strength Index. Pagkatapos ay i-click mo ito para lumabas sa ilalim ng iyong price chart. Mas mainam po na tignan ito sa daily o kaya weekly time frame para mas tumpak ang makita mong signal. Kung nakikita mo na ang presyo ni SHIB ay patuloy na umaakyat pero ang RSI ay nasa extreme overbought area na, ang masasabi ko po ay oras na para maging alerto dahil ang peak ay maaaring napakalapit na po. Yan, dito po tayo sa ikalawang senyales. Kung saan ay hindi mo makikita po sa chart ng presyo, kundi sa emosyon ng mga tao sa paligid mo at sa internet. Kaya gagamitin po natin dito ang tinatawag na Crypto Fear and Greed Index. Ang index na ito ay nagsasama-sama ng iba't ibang data tulad po ng market volume, volatility at saka social media sentiment
para sukatin ang pangkalahatang emosyon ng market. Kapag ang index na ito ay pumasok na sa zone ng extreme greed, karaniwang nasa score na 80 hanggang 90 pataas, ito po ang oras na dapat ka nang maging lubos na maingat. Ang kasaysayan po ng crypto ay paulit-ulit na nagpapakita na kapag ang lahat ay masyado ng sakim at kampante, dito po nagaganap ang pinakamalalaking pagbagsak. Bukod po sa index ay mayroon naman po tayong tinatawag dito na taxi driver indicator. Isa po itong classic na sinyales. Yan, isang classic na sinyalis ito sa mundo ng finance. Kapag ang mga tao na walang kaalam-alam o walang interes sa crypto noong nakaraan, tulad ng mga nagpapasada ng sasakyan, mga nagtitenda sa palengke, o ang mga kamag-anak mong matagal mo nang hindi nakakausap, ay bigla ka nang tinatanong kung paano bumili ng Shiba Inu. Malaki ang tsansa na nasa dulo na ang trend. Ibig sabihin nito, ang huling wave ng mga retail investors ay pumasok na at wala nang natitirang bagong pera para mag-invest pa sa itaas. Ngayon, kung titignan po natin ang correlation sa Google Trends, makikita mo na ang mga nakaraang major picks ni SHIB ay palaging tumutugma sa dambuhalang spike sa mga searches ng salitang how to buy SHIB o Shiba Inu price. Kapag ang mga hype ay nasa pinakamataas na antas at ang balita ay nasa labas na ng crypto space, masasabi kong ito ang pinakamainam na pagkakataon para magbawas ng position imbis na maghabol ka pa sa pagbili. Yan, dito naman po tayo sa ikatlong sinyales, kung saan ay ang pagbuo ng tinatawag nating blow off top gamit po ang Japanese candlesticks. Ito ang isang napaka-agresibong pattern na nagaganap kapag ang market ay pumasok na po sa parabolic phase o yung pag-akyat na parang tuwid na guhit pataas ng walang anumang pahinga o correction. Paano mo ito makikilala ng napakadali? Ang kailangan mong gawin ay tumingin ka po sa itaas ng mga mahahabang green candles. Kapag napansin mo na nagkakaroon ng napakahabang guhit o tinatawag na wick, yan. Tawag po natin dyan sa technical analysis natin ay karayom. Kapag nakakita po tayo ng wick o karayom sa itaas ng candle at ang katawan o body po ng candle ay naiwan sa ibaba, ito po ay isang malakas na rejection signal. Ipinapakita nito na sinusubukan ng mga buyers na itulak pa ang presyo sa mas mataas na price level. Ngunit sinalubong po sila ng dambuhalang volume ng mga sellers na nag-umpisa ng mag-dump ng kanilang mga token. Ang biglaang spike ng presyo na walang solid support floor sa ilalim ay napakadelikado po. Ang mabilis na pag-akyat ay karaniwang sinusundan din ng katumbas o mas matindi pang bilis ng pagbagsak. Kung makikita mo sa daily chart na ang volume ay napakataas pero ang candle ay nag-iwan ng mahabang wick sa itaas, nangangahulugan nito na ang mga malalaking institution o mga whales ay kasalukuyan ng nagbebenta sa mga retail buyers na huling pumasok. Kaya sa aking pananaw, ang paglitaw ng mga ganitong candlestick formation matapos po ang isang malaking rally ay sapat ng dahilan upang simulan ang inyong exit plans. Ngayon, alam mo na ang mga sinyalis ng peak. Paano ka naman magbebenta ng tama? Ang pinakamalaking pagkakamali ng marami ay ang pagsubok na hulaan ang eksaktong pinakatuktok ng presyo. Napakahirap gawin yan at madalas ay sugal lang ang kalalabasan. Ang pinakamatalinong paraan ay ang paggamit po ng tinatawag na ladder out strategy. Huwag mong ibenta ang lahat ng hawak mong SHIB sa isang bagsakan lamang. Sa halip, magtakda ka ng mga target prices bago pa man mag-umpisa ang malaking pag-akyat at magbenta ka ng paunti-unti. Halimbawa, kapag naabot na ang unang target mo, magbenta ka ng 25% o 25% ng iyong kabuuang hawak. Kapag umakyat pa ito sa susunod na level, magbenta ka ulit ng panibagong 25% or another 25%.
Sa pamamagitan ng discarding ito, nasisiguro mo na nakakakuha ka na ng totoong kita habang paakyat ang presyo. At kung sakali mang magpatuloy pa ito sa pagtaas, may natitira ka pa ring token para makasabay sa upside. Ang pinakamahalagang layunin sa unang bahagi ng ladder out ay ang mabawi po ang iyong initial investment o yung puhunang inilabas mo mula sa sarili mong bulsa. Kapag nakuha mo na ang iyong puhunan, ang lahat ng natitirang SHIB tokens sa iyong wallet ay ituturing mo ng risk-free o libreng puhunan na lang. Kahit anong mangyari sa market pagkatapos po niyan, kahit pa bumagsak ito ng tuluyan, protektado na ang sarili mong pera at wala ka ng talo. Kaya masasabi ko po ay ang pagiging disiplinado sa ganitong uri ng pamamahala ng kapital ang siyang naghihiwalay sa mga professional na traders sa mga emosyonal na speculators. Sa kabuuan, tandaan natin na ang market ay may cycle. Sa panahon po ng pagbili ay may panahon din ng pag-aani. Ang paggamit po ng RSI para sa overbought conditions, ang pagsubaybay sa emosyon ng publiko gamit ang greed index at Google Trends, pati na po ang pagbabantay sa mga mahahabang wick ng candlesticks, ang ating magiging kalasak laban sa biglaang pagbagsak ng presyo. Mas mabuting mag-take profit po ng maaga kaysa maunahan ka ng malawakang market crash. Walang sino man ang nalugi dahil sa pagkuha ng kita or pag-take profit. Ngunit napakarami na ang nawalan ng lahat dahil po sa kasakiman. Kaya gamitin po natin ang ladder out strategy upang maprotektahan ang ating pinaghirapan. Ngayon, anong indicator ang ginagamit mo para malaman kung peak na? I-share mo naman sa comments. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Panoorin na rin po ninyo ang recommended na video natin dito.